Kaya di ba may lumalabas sa sabi parang baka kinasal na daw kasi ganun na raw yung emote. Alam nyo ba na may mga nangiintriga na kesyo nag-flop daw. Na kesyo hindi daw kumita ang producer. Ayan. Marites! Ito na po ang inyong Fab and Fantastic Four! Wow! Makaka-fab ka naman. Diba? May bago kami, ha? Huwag kayo. Wala pa akong live. Ano yun? Ano yun? Go. Oh, go! Ito po, bago po ang chikan mga Marites, babati muna ako sa inyo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is your Dean, Junardo! At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ganon ang Mega Marites, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Live and kicking! Kicking the Fab and Fantastic Four! Dahil dyan, salamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba at isa pang aba. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan! Walang tulugan! Ayaw ni Kuya Germs. Wala, hayaan mo na yun doon. Correct. Doon yun, no? Dahil iPhone 15 wala pa akong live, oh. Ano wala kang live? Kailangan talagang sabihin. Kailangan may emote. 75 na ang nakikita ko dito sa aking isang ako phone. din. 75. Ako din, 75. Viewers natin yan. Pero hindi na naman na-adjust yung font. Ano na naman yan? Complain kayo ng complain. Ang saya-saya nga. Ito na po mga Marites sa linggong chika dito po sa Marites. Unahin na po natin tungkol kay Marcio Cambat, Elijah Canlas. Hindi pa po nagkakabalikan pero getting there. Mr. Foniam. Correct. Ito nga kasi di ba nag-guest nga ako sa Itbulaga nung Friday. Sumali ako doon sa Therapy. Nanalo ka ba? Nanalo ako. Yay! May pakulay si Mr. Fu. Thank you. Nanalo ako pero hindi nyo naman naramdaman. Kailangan maramdaman. Mabuti pa si Rose. Maraming salamat sa ice cream at saka sa ano nga yung pansit luglog. Oy, thank you Rose. Saka yung ice cream talaga the best. The best, diba? Anyway, eto na. Siyempre, bago ako sumalang dun sa therapy, habang chumichika-chika. Kasi ang nasa segment si Bossing, si Maine Mendoza, tsaka si Miles Ocampo. So, bago kami sumalang, niloko ko si Miles. So, kamusta na? Sabi ko, kayo na ba ulit? Ang sagot niya, hindi pa pero getting there. Pero sabi ko, gano'ng katagal na kayong getting there. O gano'ng katagal na kayo ulit nagka-usap ulit. Ayaw niya sabihin pero medyo matagal na daw. Yan ang sabi. Tapos naging para medyo matipid na yung sagot niya kasi alam niyang ilalaglag ko siya. So nilaglag ko nga. Ano mo nalaglag? Eto. Kasi may segue ako dyan. Go. Napanood ko lang sila kanina. Saan? Kanina sa Itbulaga, nag-guest kasi si Sara Labati at saka si Kiko Estrada. Imbes na mapunta yung focus kay Sara Labati na pag-guest, napunta kay Miles at saka kay Kiko. Oo nga, actually may hashtag sila. Oo. Kay Miles at kay Kiko. Yes! Meron daw something chuchu-chuchu. Parang pinipare nga sila kasi parang pinipare sila sa Itbulaga. Pinagtimpla ng kape. Kiko Estrada. Ang gwapo ni Kiko. Sige, ayaw mo. Kiko matching. Bakit ayaw? Yes, totoo. Napanood ko kanina. Ang sweet-sweet nila. Sabi ko nga, ngayon lang ako nakakitang ngayon lang ako nakakitang nagpo-promote ng isang series kasi nagsimula na rin kaninang gabi. Yung lumuhod ka sa lupa na project nila. Kanina. O, diba? Oo, kanina. Tapos nagpo-promote nga, naglaro nga sa pera-pera, chuchu-chuchu. Si Sara, tapos habang si Miles at saka si Kiko nasa isang corner lang doon, naglalandian sila. Tapos kilig na kilig si Miles. Binigyan pa siya ng flower ni Kiko. Kinikilig si Miles kay Kiko Estrada. Exactly. At si Kiko, pakilig din naman. Actually, pakilig sila kasi parang nag-guess si Kiko. Parang gusto ko tuloy i-message si Miles. Sige, i-message mo. Sige. Nag-guess una si Kiko sa therapy. Okay. Doon nagsimula yung Kimi. Tuksuhan na Kimi, parang Kiko, Miles, diba?
Kimi may chemistry. O yun. Kaya kanina bumalik si Kiko kasama ni Sarah. Parang meron nga silang binubuo na love team na Kiko and Miles. Pag-introduce pa ni Sarah kay Miles, sabi niya, ang isa pang magiging leading lady ba sa totoong buhay ni Kiko, si Miles Ocampo. Gumano si Sarah Labor. May ganon. At kinig ang audience, yes. Binigyan pa ng flower, ha? Ng bouquet. At pinagtimpli na, parang ayaw mo PhD. Kiko matching na nga lang. Kung ayaw mo ng Kiko Estrada. Hindi, kasi nga, sinigwayan ko doon kasi napatanong din ako ko, paano yung balitang nagkakamabutihan uli sila ni Elijah? Eto nga, si Elijah active nga sa social media ni Miles. Halimbawa, may pinost si Miles. Talaga ni Miles? May pinost siyang aso. Tapos, syempre, alam mo naman mga netizen, ang bilis. Ang ginawa, nakita na unang liker ay si Elijah. So, ang bilis mo, sabi ng mga netizen. Parang gusto ko magkabalikan si Miles at saka si Elijah. Pero may something ka ba kay Kiko? Feeling ko kasi parang hindi ako... Pero maano ka? Parang out of this world. Ako rin, nagulat ako. Pero bakit naman yung Alden and May nung araw, diba? Baka naman may project na niluluto or whatever. Pero imposible kasi simula lang dapat nga mas nag-promote doon sa project nila ni Sarah. Baka naman ganyan sa Itbulaga pag may nag-guest, parang may kinikilig talaga siya. Pero ako, kinilig lang din ako. Sabi ko, grabe ka, Miles. Ibang klase ka. Nararamdaman ko kasi kay Miles at kay Elijah, parang malalim naman na talaga yung kanilang pinagkakala nila before para mangyari nga ito na, alam mo, very rare yan na nag-break na, tapos parang nagkakaroon pa ng second chance. At saka yung salita ni Miles na getting there. At saka si Miles, leading lady status na siya kasi meron siyang ginagawang pajak Princess. Tama. Wala pa sa TV5. TV5 yan, parang series. Wala pa. Baka nga mapapasok doon si Kiko. Pinaghahandaan. Hindi meron siya pinopromote yung lumuhod ka sa Cameroon. Yun na nga, pinalabas na kanina na kaya nag-guest si Sarah. Lumuhod ka sa Cameroon. Sorry, hindi ko. Lumuhod ka sa lupa. Yun. Carlo Caparas, to? Original. Tapos Rudy Fernandez sa movie version. Nakyutan lang ako kasi gwapo ngayon si Kiko. Ever since naman. Pero nung tumaba kasi siya, hindi ko siya masyadong bet. At saka, nung lumalabas siya sa Viva Max, hindi ko siya masyadong bet. Pero ngayon bet ko na siya nung makita ko kanina with Miles. Nakilig din ako. Nakilig din ako. Iba pala yung kay Coque de Santos na movie. Elijah kasi yun. Yung nanay ni Elijah doon na si Suprado naman ang ano. Kung saan po kami napupunta kwento. Pero okay naman yan. Sige. Ito, Michelle D. Nakatagpo ng katapat kay Attorney Oliver Moeller. Attorney Oliver Moeller. Yung kasi nga, ito yung look-alike ni Papa P. Nung mag-birthday si Vice Ganda, ito nga yung Showtime. Ito yung una nilang ipinalabas. Lumabas siya si Michelle D. Kasama yung kanyang nanay na si Melanie Marquez doon sa kanilang Especially For You. Naghanap siya ng ka-date. At in fairness, ang gugwapo ha. Yung una yung Kevin something. Tapos si Martin, yung sportscaster. Martin Javier. Martin sa GMA din, di ba? Tapos ito nga ang napili niya na abogado from Cebu City. Nakilig din si Kim Chu. Yun na parang kinoconnect kay Kim. Kasi magkababayan sila, chuchu, blah blah blah. Marami ring nag-ship. Sabi ni Kim, hindi ako ang searcher or ang searchy si ano. Kasi parang napansin nga na kinikilig siya. Na si Michelle nga. Pero napili siya ni Michelle dahil sabi nga ni Melanie, nakuha ni Michelle yung instinct na mga pahagi niya kasi nakikita niya yung lalaki Matalino naman in fairness. At saka nakita ko ang IG ng lalaki. Panay ang hubad. Stalk na. Sinearch ko kaagad. Abogado siya. Abogado pero panay ang hubad sa gym. Kasi nga sportsman siya. Nagbabasketball, sumasali sa mga chuchu, nagmasters ng law sa Australia. Ang tatay niya German, nanay niya Pilipina. Mayaman in short. Ang tanong lang ng mga netizen, hindi daw na itanong yung pinaka-importanting tanong dapat ni Michelle. Kasi ang tinanong doon, papayag ka ba, kaya nakuha niya yan, nag-green flag papayag ka ba na ang girlfriend mong artista ay nakikipag-kissing scene or may bed scene sa pelikula? Siyempre, lahat sila. Sa baba. Yun nga, sabi niya, ang nakalimutan niya atang itanong ni Michelle, yung parang, papayag ka ba na ang girlfriend mo ay member din ng LGBTQ? Kasi yun ang tinutokso ng mga netizen. Pero, pabayaan na natin, baka mag-click naman silang dalawa. Doon sa guesting ng lalaki, ni attorney, may may piolo na angulo. Pero doon sa IG, hindi masyado.
Pero baka doon ako sa iba ako nakatingin. Nakahubad. Ang ganda kasi ng katawan. Ang ganda ng katawan. Tangka, tapos nagbabayt, social. Ang ganda rin naman katawan yan, di ba? Ni Michelle. Oo naman. Oo, ni Michelle. Oo. Dahil dyan, good luck. Hindi, ito pa, sabi nila, yung mga boys daw, dapat daw talaga nakikita daw ni Vice. Ni screen daw muna, titignan mo. Para may nagsabi lang sa akin. Parang blind item ko. Hindi kailangan lang daw ipaalam sa kanya, titingnan. Siyempre, para rin, okay lang naman kasi syempre siya ang leader ng show. Siya yung Timon, di ba? Siya yun, ang dasal ba? Pero hindi naman siya tumatalak. Tinitingnan lang, pinapacheck. Pero pag hindi niya nagustuhan, tinatalakan niya. Ganun ba? Bakit ganito mga pinipili nyo? Ganyan. Wala po. Ano lang yan. Emote lang. Hindi, pero I'm sure naman. Siyempre, titignan niya kung Screening committee ito, PhD. Okay naman. At least, ang ganda ng labas. Ganda naman ang choice niya. Fairness. At hindi naman natin maka-question ang choice ni Vice Ganda pagdating sa ganyan. Correct. Sa mga lalaki, di ba, meron ditong casting call, di ba? Sa mga lalaki. Nicola, di ba? Oo. Kaya dapat casting call. Meron nga. Tignan mo si Nicola nasaan. Junot Queen. May Hello, Nicola! Pagaling ka, Nicola. Bakit? Anong nangyari? Junot Queen. Ang ipin. Hindi sumama na dun sa isa sa mga nag-audition. Ay, grabe! Okay. May issue na kayo. Kaya nandito si Cedric. Jowa niya? Hindi. Kaya nandito siya kasi wala si Nicola. Akala ko jowa niya si Cedric. Nakakaloka kayo! Sa sa'yo dinadala ang chika. Sige na nga. Okay. Ang dami kasi tinaturo. Ito, Kylie Versosa, head turner sa shooting sa Singapore. Kylie nga. Sabi mo Kylie. Hindi Kylie nga. Kylie! Grabe ka. Hindi ka naman invited dito. Kasi nga, dinidivide. Wala ka nga. Hinahati nga tayo dito. Naluloko ako. Kasama ako. Sabi ko, bakit puro Viva Max ang binibigay nyo sa akin? Do you need an answer? Ang payat ni Kylie. Shooting sila ni Paolo Abilino ng pelikula Elevator sa Singapore. Tapos, lumalabas na sabi ni Direk Patrick King, pati rin si Paolo sabi. Hindi si Patrick Ditan, ha? Patrick King. Patrick yung King. director. Okay. Na kapag shooting sila, pagkasama na si Kylie, talaga daw nagtitingan ng mga tao sa kanya. Sabi din ni Paolo. Beauty queen yan eh. Miss International naman kasi. Hindi, actually si Paolo din na nagsabi na parang ang hirap kasama ni Kylie. Kasi parang kailangan kong para bang feeling niya meron siya kailangan protectionan. Kasi nga daw, kapag lumalakad or talagang head turner. Kasi naman, ang ganda naman, sexy, tsaka Miss International yan. Tama. Okay. Yun lang. Ayun lang. Kailan ang showing ba neto? April 4. April 4. May kasunod pa rito si PhD mamaya sa pelikulang to na Elevator. Ikaw ba sino gumawa silang Napanood ko yung trailer, syempre. Isunod na kaya natin. Sunod mo na nga. Kasi tungkol to sa elevator eh. Paolo, Namidya ko to ng elevator. So, nando si Paolo, si Kylie. So, tinanong sila, kung sakali bang, kasi elevator ang title ng movie. So, kung sakaling matatrap ka sa elevator, sino ang gusto mong makasama? Tinanong si Paolo. Sino daw? Alam mo, di ba, basically, pagka ganyan, wala kang choice, sabihin mo kung sino leading lady mo, di ba? Yan nga sinasabi ko kanina na pinopromote si Sara Labati pero ang kalandian si Miles. That's part of the game. Mamubod ka na. Hindi. Sinasabi ko lang kasi dapat I-post pa rin natin yan. dapat Kasi talaga siya ma-absorb. Kasi napanood ko kasi kaya tinilig ako. Anyway. Para after this, parang gusto ko i-message talaga si Miles. i-message. Anyway, ayun na nga. So, tinanong silang dalawa kung sino gusto nilang makasama habang natrap sila sa elevator. So, si Paolo parang, sino ba? Sino nga ba? Nag-isip pa siya talaga. May mga sumisigaw na among the press na parang, Kim, ganyan. So, sabi niya, sino ba gusto nyo? Na ganyan. Sabi niya, siya ang tinatanong, Kim, tapos nagtanong sa sabi iba. Niya, si Kim Chu, kasi napakasaya naman niyang kasama. If ever matatrap sila. Oo. Ikaw ba, sino gusto mo makasama?
Si Mark Prin. Si Mark Prin. Ikaw, Ambet, sinong gusto mo mas makasama sa elevator? Marami. Isa lang. Kasi marami, mga dalawa. Sabay si Brad Pitt at si Leonardo DiCaprio. Social. Ikaw, Leonardo. Wala akong pakialam sa TikTok na yan. Ay, batiin natin ito si Christine Lubis, ang ating certified Marites. Nakatutok sa atin. Yes. Hello. Kaya mag-add ng katrap. Sino? Si Kim Soo yun din. Naku, addict ko sa Queen of Tears. Ngayon, meron siyang post nga kay Kim Soo yun, di ba? Yun nga yun. Bakit ba? Tapos, talagang may ending, may parinig sa kanyang original favorite. Sabi ko, sino? Si Lee Sung-gi, syempre yun. Naputol eh. Ano parinig niya kay Lee Sung-gi? Magkikita tayo, goodbye, ganon? Hindi, may scammer issue pa. But anyway, yung tanong mo, sagutin mo rin, sino ang gusto mo makasama pag na-trap ka? Enchong D. Wow! Ang bilis ang sagot ko! In fairness. Crush ko yun Mabait naman si Enchong. Mabait yun. Nakakasabay ko siya sa isang spa sabi mo nga. sa Green Hills. Mabait yun. I love Enchong. Nung sinabi ko pa talaga kung saan location. Not anyway. Ayun. Emote. Diba? Enchong D. Bakit ganyan mo sa akin, Junardo? May pinalitan tayong item, ha? Kaya dapat mapaiksi ang dresses natin, ha? Alamin muna. Speaking of Sara Labate, blinak na po niya sa IG si Ogie Diaz. Natawa ako dyan nung makita ko talagang in-stock. Marunong rin ako tumingin ngayon. Totoo ba, Blina? Kasi nga, di ba, binalita natin nung yan ang attire niya kanina nung mag-guest siya. Yan ba? Ganda. Ganyan. Sa Bulaga? Sa Bulaga, nung laro siyang pera-pera peach. Ganda, ganda niya. So, di ba, dahil nga si Ogie Diaz, si Mama Ogie, yung unang nagpakalat ng viral photo na may kasama siya sa Hong Kong na AFAM. Di ba ganyan? Ngayon, blinak na niya. Chinek mo? Chinek ko kanina. Nasa-check din ba kung sino binablock? Hindi na niya pina-follow or hindi pina-follow ni... Wala nang Sara Labate doon sa Bakit naman never niya finalo? Ay, sigurado pina-follow naman siguro. Kaya nga blinak eh. But anyway, natawa lang ako kasi sabi ko, imaginein mo, pati yung ganon. Pinapatula. Doon naman kayang issue gusto niyang sagutin or palabasin sa ginawa niyang yun. Yun lang. Talaga. Hello naman kay Ogie Diaz. Hello, Ogie Diaz. Hello. Ito mga fans ni Marian Rivera, kinabog ang Kim Pao. Prop, ikaw na rin yan. Bago tayo mag-recess. Kasi nga, after nag-recess na, kasi nga, di ba, nagsimula na yung alien, ano ba to? Hindi mo alam. My Guardian Alien. Invited ka. Hindi ako invited. Di ba? Nabasa ko lang kasi di ba may mga nagko-question nga kasi nung Sabado pinag-usapan na magiging Chika of the Week natin. Yung mga numbers na ni-reveal ng Kapamilya Kingdom, yung nung pinalamo ng milya-milya in terms of viewership. Ngayon naman biglang naglabas naman itong My Guardian Angel, Alien na ilang beses na sorry, na ilang since mag-pilot siya, ilang gabi nang inaiiwa, medyo sa ratings, may ratings sa ratings po ito according sa mga ng ratings yung katapat nilang Kim Chiu, Paolo Avellino na Lin lang. Nagna-9 something, samantalang nagto 2 digits na itong kay Marian, 11, 12, ganyan. So kumbaga, consistent daw po, kaya sinabing parang tawag natin dito, kinabog. At ang tawag pa nga ng ibang mga followers at mga supporters ni Marian is hindi nga Kim Pao kundi Chu Pao. Oo, ang apelyido ni Kim Chiu. Tapos yun. Chu Pao? Chu Pao. Pero ang cute, no? Chu Pao. Naalala ko si Anthony Jennings sa Siopaw. Meron siyang viral video na sinabi niya na gusto niya na matambok na Siopaw. Meron sila. Alam mo, fan na ako ni Anthony Jennings. Yung Can't Buy Me Love. Di ba meron, Diego? Yung doon ba yun? Malapit na mag 2 weeks na lang. Talaga? Binalita ni PHE last week, di ba? Hanggang May na lang. So malapit na rin. Anyway, going back to my Guardian Alien. Yun nga Hindi po. mo memorize. Alien na nga. Alien
Because he's an alien. Gabby Concepcion and the rest of the cast, nagpapasalamat. Yun lang naman ang lagi sinasabi. Kasi ito yung pagbabalik primetime ng tinatawag ng GMA na primetime queen. Kapuso primetime queen. Primetime And now, box office queen. Yeah. Dami na niyang title. Tapos may mga sinushoot pa siya mga commercials, products sa ibang bansa pa ha. Hindi na uubusan ng endorsement. Correct. At ibang bansa, Italy pa yata yun or Pupunta something. siya na Italy for the Kiko Milano. Ayan na. Diba? So yun lang naman. Wala po kaming ibig ano din kasi sinegway lang namin dun sa chika na in terms of ratings ngayon, talagang pinatutunayan niya siya ang kapuso primetime queen. O yun lang. Naman, nag-iisa. Yes. Dahil dyan. Okay na. Okay, ito na po mga Marites sa ating Chick of the Week. Brought to you by Amigo Segurado! Yes, mga kamarites. Mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya namang kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PhilChica sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay mga kamarites, isasahin po natin ang mga sidelights, highlights, mga sa bakbakang naganap last April 6 between It's Showtime na nasa GMA7 at GNTV at ang Itbulaga na nasa Signal TV5 at sa RP TV. Kaya unahin natin tong It's Showtime host Invade Family Feud today. Ngayon po yon nag-guest sa Family Feud Jam. Yung Team Vice at saka versus Team Ann. Hindi ko na andito po kami kaya hindi namin napanood. Ako napanood ko yung teaser. Naging emotional sa pagtuntong muli si Ogie Alcacid sa GMA Studio. Diba? After a long time. I'm sure pati rin naman si Sino ba? Si Kai, ano? Sino? Karil. Si Karil. Kasi si Kylie Chari. Kasi si Kylie Chari. Prior to that, bago si Ann naging host sa entertainment segment ng 24 oras. Nag-guest. Nag-guest ba? Hindi siya nag-host. Nag-guest siya doon. In-interview siya ni asawa ni Dur Arellano. Iya Ano pa yan? Bakit na? Asawa ni Dur Arellano. Mrs. Arellano. Mrs. Arellano. Pwede naman. So anyway, yun nga. Napanood ko ito yung nga una ka. Ikaw, sige. Napanood ko yung opening kasi pasabog talaga kasi nagkataon po birthday din ni Memi Vice. Talagang yung opening production number nila na umabot ng kulang-kulang kalahating oras, talagang inintroduce lahat. At eto, sasabihin ko na totoo, patawarin ako ng mga tawag dito, ng mga ibang host doon sa show. Kasi nagmukha talaga sila mga julalay lang ni Meme. Kasi si Vice Ganda nagkaroon pa ng mga change costume, may mga chucho, tapos may pasabog pa siyang nandun siya sa malaking tuktok ng GMA bla bla na logo. Nauupo siya doon sa heart. Nakailang costume siya changes siya doon. Fairness naman. Ang taray dahil talagang yung mga ibang host from Ann Curtis, Kim Chu, Chang Ami, Sinavong, Ogie, etc. Talagang supporting lang ang dating nila. At ang haba. Sa kabilang banda na pinanood ko rin kasi dalawang TV ko. Ay, dead pa lang. Anong size? Shield up eyes, 65 inches po pareho. sasabihin ko pa, 12 by 12. Niyong picturean mo ko dala mo sa amin. 12 by 12 ruler. At parehong naka-cable yan. So anyway, nung sinugway ko doon sa... May cable ba sa Nicole? Of course! Hi, Mayor Junjun, inaapi ang Antipolo, tapos eto na. Paglipat ko sa Itbulaga, parang wala lang nangyayari. Parang normal lang sa kanila lahat. May barangay. Barangay. May mga acting sila, chuchu. Na halos talagang buong sa kabilay talagang world class, saksayawang, kantan. At ang nakakaloka, may kung ilang minutong monologue si Vice. Nagmo-monologue siya tungkol sa LGBTQ. Nandun sa press con makapangyarihan ka. Anak ako ng ganito, kinikwento niyo yung buhay niya. Pero may chika dyan, Parang sinasabi na may kinopyahan daw. Ay, Alam yung speech? Parang
yung parang poetry. Yeah, na talagang spoken although poetry. binabasa niya na bongga siya na ang galing-galing niya magbasa. Pero makapangyarihan, very powerful yung mga salita dahil ano niya yung buhay niya nung simulang-simula siya, na ganito siya sa hirap, bla bla, at pinagmamalaki niyang isa siyang bading, isa siyang ng LGBT. May nagdududa ba? Bading ba siya? May Ay, nagdududa diba? Pero pagalit. Galit siya na bading siya? Ano niya, mapuwersa. But anyway, sa kabilang show nga, chill lang sila. Chill lang naman. Tapos lumabas na nga yung mga palabas ng ng Kapamilya Channel. Dahil ko sabing network, no? Dahil wala ng network. Kapamilya Channel na lumamo ng milya-milya kasi yung kanilang live views umaabot ng halos kalahating bilyon. 400 million something na ganon in just few hours. Tapos ngayon ang sinasabi na kiniklaim na nila milyones na after 2 days more something. After 2 days Pero nga pinost si Junardo na rating scam Saan nga yun? Galing sa GMA. Na ang laki ng milya ng laman. Kasi alam naman natin, talagang mas malakas yung signal ng TV. Yung reach ng GMA. Of course, sa mainstream. Sa TV5. Pero may reaction ng TV5. May nakatext ako, executive ng TV5. Sabi nila, magugulat pa ba ako dyan? Ano pa ba bago? Lagi naman ganyan sila. Kilala nyo naman again, salita po ito nung naka-chika namin na sinabing, ang ABS naman doon kasi magaling sa mga padding, sa mga pagdagdag ng mga figure, etc. Kayo na po ang bahalang humusga. Kasi at the end of the day, kung nag-enjoy kayo doon sa isa, nag-enjoy din naman kayo doon sa isa. Yun lang. Basta may choice kayo kung anong gusto niyang panoorin. Ayaw ni Jong Hilario, di ba? Oy, si Teddy Corpus ang nag-emote. Ang nag-post. Ay, naku, hindi na sabi niya, wag mo pakialaman ng TV, wag mo tumuto ka na lang sa TV mo, sa programa mo. Iba yung Teddy Corpus, member ng isang banda. Anong banda yun? Itchy Worm something, di ba? Tama ba? Mamaya mali pa yung masabi ko. Teddy! Itchy Worm pala yung isa. Teddy nga naman. Si Jugs Alam mo, parang na-guilty ako. DJ ako na turingan, pero hindi ako nakasagot. Dapat ikaw na alam nito. Tumingin pa ako dito. Oras Teddy! Remember siya kasi nagpa-emote siya na parang nagagalit siya na parang pinag-aaway-away daw. Pero normal yun, di ba? Pero alam nyo, in terms yung siguro yung sa rating, yung sa dami ng viewership, parang believable naman kung marami talaga yung sa It's Showtime or yung sa GMA. Kasi lalo na ngayon, imagine yon, joint forces. Yung viewership ng mga loyal kapuso, then yung mga alam nating viewer ng loyal kapamilya din na talagang Showtime viewers, so, syempre, puwerta talaga tapos may ngayon. GTV pa. Tapos mayroon pang ATZ. Ilan din yun. Kasi ngayon ang laban ng padamihan na Correct. Kasi ang TV5 may ganun din. May WarPTV. May ganun. Ang problem din talaga sa TV5, well, ito lang totoo siguro. Alam naman ito ng TV5, yung reception talaga. Lalo na pagdating sa probinsya, talagang napaka... Unless naka-signal TV ka. O yun talaga, meron kang TV5. Binanggit na rin ni PhD pero medyo tsaka talaga. Gusto kong balikan yung kwento ko sa inyo kanina nang pinanood ko uli. Kasi Monday. Kasi kumbaga first day uli ng tapatan. Iba talaga yung texture nung pagka sa kapamilya mo pinanood. Glossy, na ang gaganda ng mga nakikita mo, wala mga pores, etc. Pero kanina sa GMA, sorry po, pardon po sa mga, ako kapuso na nanonood din ako makikita mo, iba talaga ang yung quality. Medyo malabo na ewan. So siguro yun talaga ang pwedeng pagtuunan din ng pansit talaga ng GMA7, no? Sana hindi lang tayo nakakapuna, ha? Mabonggahin pa ang kanilang... Hindi ba digital lang, tawag sa ganon? Hindi ko kasi alam. Kasi parang analog, digital. Yes, yung analog. Si Sean, analog saka digital. Digital na yung sa ABS. Parang i-convert. Yeah. Di ba? Magsalita ka sa override. Wala naman ako override, kaya hindi kita maririnig, Parang naka-analog pa nga yung GMA. Kaya parang naka-digital. Para sa paningin natin, nasanay tayo sa mga glossy na mga palabas. HD ang dating. Wow, nakakamiss si Yani Gabinete. Nagpakulay siya ng 99 pero sabi niya, good evening po, watching from Las Piñas. Yani, kumusta ka? Si Yani. Buti ka pa si Diego, walang pakulay. Tsaka ilan at ang viewers natin? 1,000 live viewers. Maraming salamat naman po. Yes!
Paki-share po ang ating live para mas marami pong makapanood. Yun na. Mga puri-puri sa Bulaga noong Sabado, ang galing-galing nilang yung ng production number na ang dami-daming taong involved. Ever since Sanay na sila talaga dyan. Sa ganyan, di ba? Ang daming gumagalaw sa screen, di ba? Alam mo yung mga ilang barangay. Correct, master na nila yan. Tsaka yung rapport naman din nila bilang Dabar Cats, nandun na. Tsaka nung Friday, diba Saturday yung yung start ng showtime sa kabila. Nag-joke lang ako. Nandun ako. So, kamusta? Parang, so kamusta? Kalma lang. Ganun din sabi ng isa sa mga production. So, hindi ko naman nakitaan na parang, di naman ako kasama sa meeting. Pero, yung kumbaga yung, kung ano yung ginagawa nila sa araw-araw, ganun ang gagawin nila. Kaya sabi ko, chill lang sila. Chill lang sila. Hindi ko naramdaman na parang matataranta. Tingin ko naman hindi talaga sila nakipagtapatan na. Parang siguro sa kanila, sige, bahala na kayo. Kasi kumbaga ang burden of proof nasa kabila We have nothing to prove. Sa totoo lang naman, in reality, wala naman na talagang kailangan pang i-prove. Let's say, kahit yung TBJ itself. Or, let's say, Itbulaga. Oo naman. And then, ang parang pinang-come on, si Andres. Ayan na. Andres mo lang. Mas pinili nga yung Bulaga kaysa sa invitation ni Vice noon, di ba? May invitation si Vice na pumunta ka dito. Maging kabahagi na. Nung mag-guest si Aga Mulak mismo, parang ini-invite niyang gusto niyang kunin si Andres na maging parte ng showtime. At kay Raisa May Dizon nga, kilig-kilig moment siya. Actually, yung Friday pa lang, meron na siyang meron na siyang video. May standee na siya doon sa dressing room na inihahanda niya para kay Andres. Akala, gino-joke nila, hindi pa naman ngayon darating si Andres, bukas pa, mabuti na raw yung handa. So, naligo siyang 3 beses. Pero alam mo, ito naman, ano ba yung medyo na ano lang ako. Ano ba ang plano ng Itbulaga with Andres and Raisa May? Wala pa. Parang feeling ba magiging another Aldab? Hindi kasi may ganyan ang Itbulaga yung parang Hindi parang may ganun bang hindi basta konsepto? Inaano lang nila, bahala na kung kagatin o hindi. Tinatanong ko lang at nililinaw ko lang. Malalaman natin Rose, yan. for all you know, magiging Miles yan at saka Kiko. Ayan lang si Kiko. Linawin nga natin Prof. Amber. May something ba with Kiko? At least na po? Napanood ko kasi talaga kanina walang beses na pala yun. Gulat Hindi, pangalawa na yun. Never can tell dahil nga alam mo ng Itbulaga. Hindi kasi yung Itbulaga. Sila pang hindi nila masyadong pinaplano. May ganun yung Itbulaga. May mga pinaplano sila pero meron sila mga bagay na hindi pinaplano pero nagki-click. Hindi, ang Aldab kasi nun, surprise lang yun. Malay mo naman yung Raisa May and Andres. Kaya nga ito ang tanong ko, may plano ba sila dito? Malay mo naman. Hindi nga pinaplano o baka lang lumabas na lang. Why not? Yun, Kimi, di ba? Kiko and Miles. Parang tuwan-tuwa na si Rose. Wednesday. Sige, pamili ka. Kiko Maching, Kiko Estrada. Sino? Basta Kiko ngayon, si Kiko Estrada, gwapo siya ngayon. Gwapo naman talaga. Anyway. Gwapo naman din si Andres, tignan mo naman. Ayan na. Gwapo ba? Dahil dyan, eto. Wala ito kang PhD. Hindi. Tapos na ang ating... Hindi pa. Meron pa isa. Meron pa isa? Naku, ka na. Malis na tayo. Nag-aaway yung dalawa. TV5 at Media Quest, ilang buwan na raw na walang kinikita sa Itbulaga. Totoo ba to? Kakaloka, may ganyang lumalabas ngayon. Saan mo nakita yan? Kaya daw may meeting na mangyayari, parang gano'n. Pero yun daw dahil parang kahit marami namang sponsors or ads na pumapak. Kasi marami sa Itbulaga. Parang hindi daw gano'n ka... yung income. Kabongga yung pasok na income. Ang isa sa tinitingnan daw dahil sa dami ng host, sa dami ng syempre maraming babayaran. Pero, nagtanong ako dito. Sabi ko, may ganito bang issue? May ganito bang nangyayari? Sabi naman ng aking source na may connect din sa TV5 at sa Media Quest. Sabi nila, wala naman daw. Kasi kung may ganyan daw, definitely may gagawin silang mga move. Hakbang, yes. Yun. So parang base sa kausap ko na may connect nga, parang masaya naman sila. Tsaka nabalitaan ko, tinatanong ko nga si Junardo kanina kung totoo yung sa Meralco Theater na parang nire-renovate. Bago pa man yung bakbakan.
may balita ng gano'n. Doon na studio ng Itbulaga. Ewan ko lang. Kasi nga medyo aminin naman natin maliit yung studio sa TV5. So medyo nagsisiksikan. Lalo na yung audience, hindi ma-accommodate yung maraming audience. So, pero pag nag-Meralco Theater, sabi nga mas malaki. Bongga. Basta, so yun lang. Malay mo naman, meron talaga silang ginagawa para mas mapabongga pa yung Itbulaga. Lalo pa, sasabihin, eventually, magiging ka-back-to-back yung show ni Willie after Itbulaga. Parang may mga ganun din usapan. Sabi nga sa May na raw. Daw. Ay, sa May na rin sa tayo, May na diba? rin. Sa May na rin Di ba pala may tayo. mangyayari din sa atin sa May? Oo, yun ang balita ko. Pero ano muna? May mangyayari. Sorpresa. May darating. Nako! Magsitigil kayo! Magsitigil kayo! Sino kaya yung darating? Anong kulay? Anong kulay? Kulay blue ang buhok. Ito. Yan po mga Marites sa ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Ang dami pala. Ang dami ng Amigo Segurado. Sabi talaga ni Diego, oh my God. Punta po, oh my God. Okay mga Marites, ito, balita naman po natin ang inauguration of the newly built 10-story Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc ni Mayor Hani Lacuna, si Vice Mayor Yul Serbo at ibang konsehal at kasama po ang ating boss dito, si Yorme Isko Moreno. Correct. Ni-live yan kanina sa Facebook Live ni Yorme. Ganda. Congratulations. Congrats! Aircon po ito. Aircon ha? Aircon. Ilang palapag niya ito? 10 floors. 10 floors. Nakita ko, ang ganda. Oo, And not for ganda, anything. oo. Parang, Uy, ang haba na ng buhok ni Isbul, oh. Oo nga, sa Sampaloc yan. Sa may Pogi ni Yorme. Of course. yan. So si Yorme, kahit anong mangyari, hindi niya talaga nakakalimutan ng Of course. Kasi nga, ang Babalik-balikan. bilin nga niya na mag-aral kayo mabuti, lalo nga siya, alam natin kung saan nanggaling si Yorme. Correct. Okay. Maraming At salamat. speaking of Mayor Hani, yun. nakasalamuhan namin recently sa naging media MMDA. ko ng MMDA for the Metro Manila Film Festival 2024. Yung 50th anniversary. Yung 50th. Kaya bongga po ito, abangan po natin ang MMF 2024 na ika-50th. Kumbaga, kung ang 49 ay napakabongga na, di ba? Mas Ito yung bongga pa. expect mo na mas bongga to. Kasi ang Manila ang mag-host. Yes, Manila ang mag-host. niyan. At wala mo na pong Summer Film Fest dahil paghahanda nakafocus nga nito. sila dito sa December. At Masaya meron yan. ng mga schedule to kung kailan dapat mag-submit ng kanilang mga entry hindi entry ng kanilang script, ng kanilang intention to join, mga ganyan. At saka nga, isa sa event na gagawin nila yung 50. Yes, oo. Yung mga past MMF movies ipapalabas sa ilang sinehan. Pero ang cost, 50 pesos lang. Ay, maganda yan. Uy, maganda Sa yan. buong nationwide. Yeah. Sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang pelikula, aminin ninyo, ang isa sa magagandang mga pelikulang Pilipino, kahit naman sa ibang bansa, yung mga old movies, di ba? Oo. Hindi lang isa ang marami sa mga Actually, di correct. ba? At lalo na sa festival. Yung Oh, project, yes. yung MMFF, project yan ni dating President Joseph Estrada. Kasabay yan ng pagsilang ng Mowel Fund. Yun. Na 50 years Correct. din ng Mowel Fund. Yan. Kaya Di ba? Kaya kailangan tayong... kaedad ko ang mga yan. So, Nag-age reveal. so magse-celebrate ka din sa Mowel Fund or sa MMFF? Sa MMDA Auditorium. At least si Rose nagpapa-ice cream at pansit luglo. di ba? Hindi kagala ng Like some people hindi I know. gala na hindi gaya ng nananalo sa pera fee. Wale. Hindi nyo naramdaman na ako ay nagwagi. Ang daming bangers, Yun na. Anyway, thank you kay Attorney Artes na siya nga naman Attorney talaga Artes. din ang Talagang- malaking bagay din sa MMDA. And of course, sa ating kapatid na si Noel Ferrer. Hello. Noel Ferrer! Wala ako na may nasa ibang meeting ako. Kasi nga, di ba? Kasi nga nasa ibang meeting ako. Alam mo na. Read. Wana. Wana. Okay, Mr. Fu. eto. Ano ako? Ito.
Dennis Trillo, ginawang TikTok content ng mga singing videos ni Tom Rodriguez. Natawa ako dyan. Ito, sinakyan talaga ni Dennis Trillo. Di ba naging topic natin yung pagiging Mickey Mouse si Tom Rodriguez? So, ang ginawa niya, bilang tinawag na Mickey Mouse si Tom Rodriguez, ang ginawa ni Dennis Trillo, nilip-sync niya, tapos nag-Mickey Mouse siya. Actually, hindi si Mickey Mouse, si Minnie Mouse yan. Minnie Mouse siya. Nakakatuwa. Napanood ko yan. Tapos, hindi kakaiba si Dennis Trillo pag Baliwag din nag-TikTok. siya. Ay, ang galing niya, Diba? promise. Nakakatawa siya para sa komedyante. Nakilala natin siya bilang Seryoso. actor. Seryoso. At seryoso. Pag kinausap mo yan, seryoso. Seryoso. Oo, saka mahina ang boses, soft-spoken, ganyan. Pero sa pag TikTok, nagti-TikTok, correct. nagwawala. Para sabi siyang niya- sinasaniba, nag-iibang anyo. Tapos ang tawag niya kay Tom Rodriguez, kasi naalala ko, sinubaybayan ko to, My Husband's Lover. Ang tawagan nila ay Be. So, na-miss kita, Be, tas yan. Tapos, umawit pala ulit ito si Tom Rodriguez, yung ano naman, It's Raining in Manila, ng Lola Amor. Yes. Ginawa rin ni Dennis Trillo. Mickey Mouse pa rin. Hindi na siya Mickey Mouse. Ang ginawa naman niya yung pawis na pawis siya. Tapos umaawit siya. Ayun. Phone po, sir, pakibaba. Sino to? Phone namin? Hindi, ni Sir. Dini-display pa nga ang Pakibaba iPhone nga daw, sir. 15. Ito na nga lang ko na, di ba? Anyway. Yun. So, nakakatuwa na sabi niya, may paisa pa, Ano ba yan? Be, sabi ni Raining Dennis. in Manila po, Mr. Ano Fu. sinabi ko? It's raining in Manila? It's raining in Manila. Hindi, pero iba Kay raw. Lola Raining in- Amor. Raining in Manila ng Lola Amor. Ang Sorry. nakakatuwa kasi dyan, kaya siguro sila nagkiklik din ni Jenny Lee kasi kahit sa bahay nila, ginagawa niya. Hindi, may mga eksena nga Yung sila humor yung niya, nahuhuli ibang siya, klase. kunwari ni Jenny Lynn, or baka naman totoong nahuhuli siya na nakakulong sa kwarto si Dennis, tapos nagtitiktok siya, tapos biglang papasok si Jenny Lynn. So, Kaya siguro ang saya-saya sa household nila. correct. Tsaka hindi nakakatawa yung paisa pa ako, B. Sabi niya tapos. Pero ginaya alam niyo niya. ba yung background story nitong pagki-TikTok ni Dennis? Talagang hindi nga siya ganyan, di ba? So parang in-encourage lang siya ng kanyang bagong management, yung kay Becky Aguila, na pasukin na rin talaga yung social media, yung mga TikTok na ganyan. Kasi? So, kasi alam naman natin usually like sa mga endorsement, talagang isa na sa tinitingnan kung itong artist na to ay million ba ang Tsaka subscribe. aktibo. Yes, o aktibo. So, naloka din sila nung nag-come up si Dennis ng mga content niya na Kakaiba. kakaiba talaga naman. Na hindi niya sa pagkakakilala natin sa kanya, Hindi siya tsaka yun. yung image niya sa showbiz, hindi siya ganyan. Hindi siya Pero, at least nakikita natin yung other side of him. Ayun. Diba? So, yun lang. Kaya Yun pa to. lang. Crush ko din yan. Ay, ako Alam din. niyo ba, kahit si Ding Dong dati, sinasabi niya, pinapanood niya talaga yung mga TikTok ni Dennis. Oo, in fairness naman kay So, nakakatawa kaya. keep it up, keep it up. Tsaka hindi, gusto ko yung mga ganyan na nakakatawa tapos ang pogi. Oo, di ba? Kasi, kung Kasi hindi may mga- pogi, Hindi. Pag hindi pogi, nakakatawa rin naman. Hindi rin. hindi lahat. Sige, Grabe sila. dadagdag ako. Selective At mo, lalaki. At lalaki. Kasi pag ibang, with all due respect sa mga kapatiran natin, mas hindi ako nakukitan kasi pag ginagawa ng ano eh. Kasi parang, hindi, kasi expected na yon. Oh! Ito hindi eh. Oh, may mga nakakatawa din. Okay. So si Kiko Estrada ba? Tsaka si Miles ibalik ko doon. Ano, nakakatuwa ba? Hindi ko pa sila nakikita. Pag nakita ko at natawa ko, isi-share ko sa inyo. Sige, sige, share sa amin sige. sa Thursday. Okay, Doc? Okay, Diyos ko. Ano ba yan? Kung saan napupunta na itong ano? Sige na. Ibigyan mo na din. Ito si Arthur Neri, may family crisis. Kaya lahat ng shows, recordings, cancelado. Yes! Nagkaroon nga ng panawagan yan. Sandali. Parang may galit sa'yo, Rose. May galit naman. Teka lang Sa'yo nakatingin. May labas nga po ng Parang pogi siya dyan, ha? Ang Viva Records single dyan. Sinasabi nga po nila dito kasi ang dami ng mga kilala yan eh, sa Arthur Neri. kilala yan. Ang galing ng mga kanta, mga shows, ganyan. Sabi dito, we regret to inform everyone that Arthur Neri will be suspending all upcoming commitments immediately to attend to urgent family matters. Ayun, this includes his recording schedules, video shoots, and upcoming appearances. We hope for your kind understanding on the matter as it is important for the artist to be home with family at this time. We also request for the patience of our artist supporters until he is ready to resume his activities. Any further announcement for future schedules will be made through Viva's official
channels. We thank everyone for their support and wish everyone a blessed day. Yun. Hindi na dinitalye ng ating kausap, basta sanabi lang medyo maselan daw yung personal. Kasi pag pamilya talaga, bilib nga ako kasi di ba talagang uunahin niya yung pamilya niya. Although, syempre kahit may mga kontrata, kasi may mga pinarmahan na yatang kontrata. Syempre, galing yan. May mga gagawing shows, especially summer or what. Medyo pinakansila dahil nga dun sa family problem na sinasabi. So yan pala ang reason kung bakit even before that, may mga nakarating na sa akin na parang nagiging problema. Problematic. Na, hindi ko alam, attitude lang or something. Alam mo ng kwento before. Now we understand. Sana maayos na at para makabalik din siya agad. Kung ano man yung pinagdadaanan ng pamilya, sana may mga following na din talaga to. Correct. May magaling naman. Yes. Correct. Ito naman mga Marites, Barda, kasing lamig ng weather sa Canada ang sweetness. Grabe. May mga nang-iintriga kasi nagpunta sila ng Calgary noong Lavender. April 5. And then sa Toronto naman noong April 7. Kinikwento na habang yung dalawang tandems, si Ruru Madrid at saka si Bianca Umali at saka si Julian San Jose at saka si River Cruz ay talagang very true sa kanilang mga action, ang saya-saya, sa pag sa stage okay daw, pero pagdating na daw sa yung mga meet and greet itong sa labas off-cam, parang nahihilawan daw sila kay Barda. Kay Barbie at saka nahihilawan kasi nga hindi daw sweet hindi natural yung pagiging sweet. Kasi yung dalawa totoo. Kasi diba? So, kasi hindi naman sila magjowa. Correct. Pero nagtataka din daw yung iba kasi nung magkatrabaho at diba pina-plug, marami nga nag-ship din. Bakit daw nung umpisa okay naman? Bakit daw baka daw hindi daw kaya baka may nagbawal na, pinagsabihan or what? Ito yung napakamatagumpay po nilang show sa Calgary at saka sa Toronto last April 5 and 7 lang na dinirect ni Mr. M, Johnny Manahan, at nag-host po dyan ang ating kaibigang si Bubay. Diretso mo na yung sayaw-sayaw sila dyan. Parang hindi naman nagsasayaw. Hindi, may mga sayaw-sayaw portion kasi, no ba? Tapos nagpakita ng katawan. At ang very sweet nga daw talaga po, sabi ng mga kausap ko rin. Dahil, alam mo yung mga kaibigan at mag-anak tayo sa Canada, no? Talagang si Julian at saka si River parang may mag-asawang emote na raw. Kaya di ba may lumalabas sa sabi parang baka kinasal na daw kasi ganun na raw yung emote. Nakita ko yun sa X, sa Twitter. Ayun, PhD. Ayaw mo din ikasal? Ba't ganyan reaction mo? Ini-intrigang flop daw yung Sparkle Tour in Canada. Hindi naman. Ito na nga, galing sa sabi mo nga, nagtagumpay. Alam nyo ba na may mga nangiintriga na kesyo, nag-flop daw. Na kesyo hindi daw kumita ang producer. Ayan. So, syempre, inalam ko na to agad sa mga kinauukula, lalo na yung mga involved at nandun sa Canada ngayon. Yes. So, pinadala naman ako ng mga pictures, video, ebidensya na walang katotohanan. Ayan, daming tao Yung dalawang shows kasi yan. Yung sa Calgary, April 5, totoo naman daw na hindi siya yung punong-puno. Okay. Aminado sila doon. Pero yung sinabing nalugi, that's not true. Yeah. Kasi unang-una, napakarami daw na sponsors ng shows, ng 2 shows na to. Pangalawa, siguro ang naging pagkakamali doon, Friday daw kasi ginawa, Friday ba? Or yung Thursday. April 5 is yung April 5, oo. So parang may mga pasok, may something. Yes. So yun nakita nila. Then, yung sa Toronto, April 7. Na super sold out talaga. Ang dami ding nag-post ng mga videos at ng mga picture. So parang bakit kailangan parang inaantay o pinangungunahan or inaabangan na sabihin na agad na flop when wala po itong katotohanan. At bilang pruweba din na walang katotohanan na nag-flop yung Sparkle Tour in Canada, ay meron yung sa Calgary na sinasabing flop, meron na po agad repeat. Meron ng offer for repeat. In fact, binigay sa akin ang ilan sa mga schedules na na-repeat nila simula sa August 9. Sa Anaheim, mayroon silang sa August 9. SFO, anong SFO? San Francisco. Okay. US na yan, Anaheim. SFO, yeah. August 10. Then Calgary again on August 11. Toronto again on August 16. Sa Japan on August 31 and September 1. Sa Hawaii on October 2024. Saan ka pa? Ito daw ba ay
magsasabing flop dahil may repeat. Or nalugi yung producer, hindi. Kasi kung nalugi ang producer. Di wala nang producer na sa daming dates na yan. Wala na, hindi na magre-repeat, hindi na magre-request for that. Saan tayo sasama dyan? Ay, gusto ko doon sa Japan. Okay naman naman yung Japan. Kasi kaya nga kanina sinasabi ko may mga kaibigan din po ako at mga kaanak dyan sa Toronto na nagpatunay din talaga na talagang baso. At talaga ang tininglan daw kasi nila yung sweetness ng tatlong love team. Yun lang naman. Pero in terms of tagumpay. Yun. So, kumbaga, wag nating siraan, wag nating para tayo naghihilahan. Totoo naman. Tsaka ibigay natin ang tamang credit sa dapat bigyan ng credit. Exactly, yun na. Sa Hawaii ko gusto kasi meron akong friend. Hi, Lune. nag-Hawaii. Miss na kita, Lune. Sparkle. Available kami. Ewan ko lang po si Mr. Junardo. Anyway, Marites University goes to Hawaii! Japan! Hindi pa napuntahan yung Hawaii. Oo, di ba? Marami bang Hawaiiano? Ayan. Go na tayo! Bowing ba? Senator Chis Escudero, hindi totoong na-ICU na stroke, PhD. Ayun nga. Alam niyo, actually, natanggap na ni Rose yan nung abang umi-eri tayo. Nakita natin. Thursday, may nag-comment na nagkatanong kung totoo ba na nasa ICU si Senator Chis. So, syempre, hindi natin may report. Binasa. Kasi, hindi tayo sure. Kailangan i-verify. So, tinanong ko din naman yung alam kong malapit kay Senator Chis. At sabi niya, nasa bahay siya, Rose. Yun ang sagot sa akin. Then, after nung sagot na yun, nag-live, IG live si Hart. Si Hart kasi nag-IG live to, talagang napapanood ko palagi. Tapos, kwento nga ni Hart, siguro lumabas na yung kanyang findings or yung mga lab test niya. Sabi niya, ang result. Ito yung sinasabi mo, same day na nagpa-check up siya. The following day. Sabi ni Hart, lumabas na yung result ng I'm getting old. Gaya niya pati yung kanyang that's the result. Tapos, biglang habang nag-IG live si Hart, napakita ngayon ito si Senator Chis. Na ginugupitan. Siguro naman kung naka-ICU to, napaka-imposible nakaganyan na dyan right away, di ba? So, kaway-kaway so pa. it means fake news po. Correct. Kagaya nung mga nangungulit sa atin kanina sa comment na ano doon masasabi natin doon sa nilalabas na balita tungkol doon sa ating presidente at saka kay Marcel Soriano, bla 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 bla. Hindi naalam pa rin po namin niya. Hindi muna po kami magko-comment dyan. Ng katotohanan dyan. Yung sa Rockwell. May ganyan eh. Di ba? Kasi alamin muna po natin yan. Ito, Lucio Goncillo, tinawag na teen heartthrob ng netizens. Wow! Correct kasi, lumabas siya doon sa, actually, lumang photo na yan. Iba, mas gwapo na siya ngayon, mas malaki na. Mas binata na. Kasi alam mo kung kailan to? Ito yung tinamaan siya ni Juday sa Malaysia yata. Para sa football. Yeah. Football ba? Soccer or something to that effect. Okay. So, ito na. Ano siya dyan? 13 anyos pa lang si Lucio. Tapos lumabas siya doon sa vlog ni Juday. Tapos napansin ng mga netizens, so mga followers of Cutie. At tinawag nga siyang heartthrob. Kuya Lucio, heartthrob ka or teen heartthrob, yun ang sabi. So, wala lang. Kasi naman may pagmamanahan naman si Lucio, si Juday, tsaka si Ryan. Diba? Pero hindi naman binabanggit kung artista o wala lang. Sinasama-sama lang sa mga vlog. Tsaka kapag may mga endorsement, pinapayagan naman. Lalo na sila, as a family, kinukuha sila na mag-endorse. So, yun lang. So, hindi natin alam kung papasok sa showbiz. Parang sa sports talaga muna ang interest ni Correct. Na okay naman. Hindi, tsaka pogi nga. Correct. Tsaka matangkad na bagets. 13 years old. Alam mo, sino kaya nagmana kay Juday na alam mo yun, yung parang gripo lang. Yung sa pag-iyak. Ano ba sabi? Tinatanong kung bakit daw ganun kagaling umiyak si Judean. Ang sabi niya, tubig lang yan, Mars. So, uminom ka lang doon ng maraming tubig. Ilalabas mo rin. Tapos, on cue na ang tears. Totoo naman, kasi bata pa, gano'n na siya mga ginagawa niya. Diba? Ito. Good luck, Lucio. Ito na siya doon ang balita tungkol kay Direk Joey Reyes, bagong Film Development Council of the Philippines Chairman. Congratulations kay Direk Joey Reyes. Actually, matagal na namin alam. Ako last weekend ko pa nalaman niya. Kaso, wala pang yung papel. Alam mo naman si Direk Joey. Formality. Ayaw niya nung,
Although alam na, pero gusto niya makita yung formal na appointment. So ayan na nga, nag-post siya kanina sa FB at sa kanya mga social media accounts na official na siyang chairperson ng FDCP. So tatapusin niya yung termino na hindi natapos ni Tirso Cruz III na nag-resign dahil sa personal na reason. Pero si Direk Joey naman, talagang parte na ng FDCP dahil siya, technical consultant ni Sir Tirso. Correct. So, at marami mga activities yung FDCP na... Yeah, may upcoming sila na... Tsaka noon, nag-head si Direk Joey. So talagang, tsaka 40 years na si Direk Joey sa industriya. Kaya, nagsimula bilang writer, tapos naging screenwriter, naging director. Naging artista rin niya. Naging artista rin. Actually, ngayon rumaraket siya. May mga artista siya. Yung Call My Manager ni Juday na series. Lalabas si Direk Joey doon. So, well-deserved position. Parang nabasa ko, meron yata silang gagawing activity or project na bibigyan nilang parangal katulad nila Jackie Correct. Yes. Sila Tita Boots, Alessandroa. At Gloria Romero. Gloria Romero. Gloria Romero, pati na yung mga iba pang nasa likod ng mga camera at production. Tsaka aktibo sila sa ibang bansa na binibenta yung mga natin, pelikula. At the same time, na pwedeng gawing location ng foreign films ang Pilipinas. Correct. So, mga ganyang project. Support tayo dyan. Correct. And congratulations, good luck, Direk Joey. Direk Joey, Reyes. alam mo naman. Habang si Andrea Gueco. Teacher yan ni Gracia. At Si Direk Joey. Akala ko si Andrea Andrea Gueco. Nagpakulay po, Singapore dollars. Thank you, Andrea. Thank you. Thank you. So, magandang, ehemplo, si Gracia na taga-estudyante. So, Direk Joey. Obserbahan namin si Gracie. Actually, pati si Yani. Pati si Yani rin? Nag-estudyante din. Ano na? Maraming thank you kay Marietta Green at saka kay... Recess pa ba? Wala na. Wala na, tuloy-tuloy na tayo. Wala na. Wala na bang recess? Wala na bati-bati? Wala na, Diyos ko, ano ba yan? Diba? Okay, mga Marites, yan po ang isang linggong chika mula sa Marites University! Habang susunod po agad ang dahu at makihula na kayong lahat. Okay.